Food localization starts at home. Kaya today, bibigyan ko kayo ng tour sa aming garden dito sa bahay. Kaya samahan niyo ako. So, pakita ko sa inyo yung aking herb box. Dito sa herbs, yan, meron akong basil, dill, meron akong rosemary, garlic chives, thyme, tarragon. So, halos lahat ng mga herbs na kailangan ko na ginagamit sa bahay andito. Now, ano to? 2 square meters na raised bed. And enough na yan para sa lahat ng herbs na kumasya. So, this is for the herbs. Now, this is yung aking leafy vegetables. Meron akong lettuce, meron akong pechay, tapos mustasa. Then, may mga kinalat lang ako mga sunflowers kasi gusto ko lang i-try yung mga sunflower na to para may bulaklak ako para kay misis. Then, merong itong mga naligaw ng mga to, mga sili. So, hindi ko na tinanggal. Meron ako laging supply ng mga sili na labuyo, tsaka pang sinigang. So, same 2 square meters yung raised bed na yan. Then, ito naman yung area para sa aking mga pakbet vegetables. Meron akong talong, meron akong kamatis, tsaka okra. Then, yan, nagkalat din ako ng mga sunflower. Then, meron din akong papaya. So, ito, red lady to, maliit pa lang, namumunga na siya. Then, pakita ko sa inyo to Meron din akong mulberry dito sa sulok. So, kapag magtatanim ka ng mulberry sa bahay, make sure isulok mo to kasi ito nagiging bushy tsaka lumalaki, nagiging puno siya. So, hindi lang ito maliit. Minsan may mga pinapakita maliliit lang, pero malaki to. Ito, kastanyas. Hindi pa siya namumunga, pero hopefully lumaki to. Meron kaming mga kalamansi. Ito, flowering na sila. Hopefully mamunga na. And yan, meron akong 2 kalamansi. Maganda meron ka laging kalamansi. Para meron kang pang juice, meron kang pang sausawan, kung gagawa ka ng bistek, meron kang sarili mong kalamansi. Laging importante yan. Dapat huwag nawawala ang kalamansi sa bahay. Meron pa. Ito ako sa'yo. Dito tayo. So, ito, papaya, pero hindi pa namumunga. Then, ito meron akong kaffir lime. Ito, maganda to sa mga, mabango kasi yung dahon nito. Pero kung ayaw mo ng kaffir lime, hindi mo rin gamitin, I suggest magtanim ka dayap. Yung dayap, maganda yan pang sausawan, pang bistek, pang adobo, pang asim ba? Kaya kung nagle-leche flan ka, maganda yung dayap. And of course, dapat, hindi nawawala to. Ito yung malunggay. Pang tinola, pang nilaga. Tsaka ang malunggay, walang peste, walang fertilizer. Talagang endemic to sa Pilipinas. Tsaka napakasustansya. Dapat hindi to nawawala sa inyong mga garden. Nga lang, isulok mo lang to sa bahay ninyo. Kasi nga, tumatangkad siya parang ganito. Pero kapag masyado na matangkad, pwede naman kayo mag-trim. So, these are just some of the plants. Pakita ko pa pala sa inyo to. Meron ako yung experiment. If you don't have enough space sa inyong bahay, pwede kayong gumamit ng mga ganitong styro. Yung styro na to, nakukuha mo lang sa palengke. Pwede mong hingin nga itong styro tapos tinanim ako ng pechay. So baka magtanong kayo bakit violet? Ano lang to, ibang variety lang yan, pero pechay yan. Galing Korea. Pero it just shows na in this small na styro na ganito, na may lupa, pwede kayong magtanim ng gulay. It doesn't have to be a big garden. Kahit maliit lang na bahay, pwede kayong magsimula with leafy vegetables. Kaya, if bawat bahay may sariling tanim na gulay, meron tayo laging kakainin. So that's my wish to every Filipino home. Kanya-kanya tayong tanim ng gulay. It's either we eat, meron tayong sariling food, and it's something that we can share to our neighbors. Eh di makapag-trade tayo. Kung wala kang malunggay, pwede mong share tapos yung isa kamyas. So if you're looking for planting materials, halimbawa mga ganyan, mga lettuce, mga herbs, mga kamatis, you can visit our store here at Fresh Herb, Pampanga. You can visit dito sa Telabastagan, San Fernando, Pampanga.
and makikita nyo yung iba't ibang mga planting materials, and our goal is to really help and provide planting materials sa mga home growers. Hopefully, no, sa mga nanonood ng mga ganitong videos, magkaroon kayo ng sarili nyong home garden. And bawat isang bahay, meron sariling food source. And eventually, kapag marunong tayo magtanim, na ma-maximize natin yung mga bakanting lote, then we'll be secured sa ating pagkain. Hindi tayo magugutom. So, follow more sa mga videos so we can all learn ng sabay-sabay kung paano magtanim ng pagkain.